Kuya Mark, lagi kasing binabanggit no, ng mga 18 ex-soldiers na they personally delivered. Meron kasing word na personal eh. Oh. Personally. Personal knowledge. Gaano kahalaga yan, Kuya Mark, sa pag-establish po ng facts? If you are a witness, then lahat ng statement mo is based on your personal knowledge, based on mabigat na kaso yan. Kasi alam mo ikaw mismo ang nag-deliver alam mo, nakita mo, naamoy mo ang pera, nakita mo ang pera, deliver mo sa isang tao. So, hindi yan isang ordinary na statement lang, haka-haka. And hindi lang isa. Hindi lang isolated case to. Hindi lang isang tao nagsasalita. 18 sila nagsasalita. Consistent sila sa isa't isa. And may mga CCTV, may mga pictures. So, hindi yan haka-haka. Lalo na pag mag-testify yung kanilang principal, kung sino ang source ng kanilang funds. I think si Congressman Saldico, kung nagsalita yon kahit na via Zoom or online. So, magtugma-tugma talaga ang kanilang statement na hindi yan based on hearsay, hindi yan based yan sa haka-haka, but based talaga yan sa personal knowledge. Bakit mahalaga kayo, Mark, yung distinction na yan? Personal knowledge. Ang personal knowledge, kasi if you're a witness, requirement talaga sa batas MJ, under the rules on evidence, that kailangan ang witness, ang ini-witness nila, maging testigo sila sa nalalaman nila. Nalalaman nila, hindi dahil sa sinasabi ng ibang tao. Na narinig nila, na sinabi nila sa korte. Hindi pwedeng gano'n. Kasi pag narinig lang nila sa sinasabi ng ibang tao, hearsay yun. Pag hearsay, has no evidentiary value. Pero pag nagsalita sila, based on their personal knowledge, nakita nila, naamoy nila, nahawakan nila, yun ang personal knowledge. If you have personal knowledge and you are a witness, mabigat na ebidensya po yan. But of course, kailangan doon sa korte, kailangan yung abogado ng kalaban or abogado ng depensa ng kung sino ba maging accused, pwede silang yung statement nila, pwedeng i-question, pwedeng sirain yung mga witness nila, but it is a matter doon sa trial, sa court na. Dito sa preliminary investigation, kung may preliminary investigation man sa DOJ, sa ombudsman man, ang kailangan lang doon, probable cause sa ombudsman and sa DOJ, prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Iba ang requirement ng preliminary investigation sa ombudsman kaysa DOJ. Sa ombudsman, ang kailangan, probable cause. Basta may possibility of the commission of the crime, enough na yun para maakyat ang kaso papunta sa court. Pag DOJ i-file ang kaso, ang kailangan doon is prima facie evidence with reasonable certainty of conviction.